So, ligo ka na? Hi, good afternoon. Hello. Hey, good afternoon ka. Good afternoon. So, ayan guys. Sharing ulit tayo ng aking daily devotion for today. So, it's all about, nasa Book of John pa din tayo. So, kahapon, first half ng John 13:1 to 20. So, recap. Hindi ako nakagawa ng devotional kahapon eh. So, yung kahapon, yun yung it's about yung hinugasan ni Jesus yung feet ng kanyang mga disciple. Yun. So, sinabi niya doon, parang as part ng, yun yung bago siya, bago si Lord, maranasan niya yung kanyang paghihirap. Para bang acts of service yung ginawa niya sa kanyang mga disciple. Hinugasan niya yung mga paa. So, parang, yung symbol nun is parang sinanctify niya eh. By washing their feet, symbolizes na they are now clean, 'di ba? Parang kinlensing na sila yung soul nila. They are clean from they are cleansed from their sins, sinfulness because of Jesus. Nag at nagresist pa nga si Peter, nahihiya siya na Lord, you shall never wash my feet. Parang siguro, 'di ba, nung mga panahon na 'yun, marurumi yung paa nila. Naglakad silang lakad. Parang nahihiya siya. Yun siguro yung reason niya. Hindi naman sa parang mayabang siya na, bakit hugasan ni Jesus yung paa ko? Nahihiya siya. Pero sabi ni Lord, kung hindi ka magpapahugas ng paa, hindi ka daw magiging part o belong ng kanyang ano. Sinabing ganun eh. So, sinabi ni Peter, hugasan mo na rin ang ulo ko, buong katawan ko. Parang, sige Lord, kung ito yung magiging way para ako maging renewed ba? Parang ganun. Or another, parang symbolizes new life or a cleansed life or a new beginning, ganyan, fresh start. Parang sinabi ni Peter, sige Lord, buong katawan ko, buong pagkatao ko, parang ganun. Hugasan mo o linisin mo. So, yung next part is still job. May sinabi si Jesus doon na, you do not understand what I'm doing now, but later, you will understand. So, isa rin yun sa favorite kong verses, especially sa mga trials sa pinagdadaanan ko. Para bang hindi mo man naiintindihan yung mga nangyayari ngayon sa life mo, palang araw maiintindihan mo. So, parang sinasabi lang ni Lord na lahat ng nangyayari sa buhay natin, sa binabaka sa camera, ay may purpose, may dahilan. So, ayan. Ngayon, sa next part na tayo, move na tayo sa John chapter 13. So, doon pa rin siya, sa eksena na yon na washing off. Yun, para bang, ano kasi Jesus, kasi talagang, alam mo, nakaka-amaze si Jesus ng mga panahon na yan. Kasi, in spite of him knowing, na foreknow na niya na what will happen to him, hindi siya tumigil sa ministry niya. Talagang he did everything he could. Kung ano yung mai-impart niya sa mga disciple niya, tinraining niya, tinuruan niya about scripture, about God's kingdom, about shinare niya, lahat ng nalalaman niya about sa Diyos Ama, sa kingdom of God, sa scriptures. Ayan, tas ang dami tinuro ng Lord, pati yung kung paano ka mamuhay, paano mo tratuhin yung kapwa mo, yung, di ba, yung through parables, ang daming sobrang daming lessons, teachings ni moral teachings ni Jesus Christ sa mga kanyang disciple. So ito, napakaganda nito. Lagi itong ginagamit sa mga discipleship. Lalo kami sa aming mga leaders. Ayan, sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. So by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. So ano pagkakaintindi niyo dyan? New commandment, alam naman natin yung 10 commandments ni Moses, it focuses on, si God din ang gumawa ng commandments na yun, pero it focuses more on parang mga practical, masyadong legalistic, di ba ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang applicable pa yan. Pero sabihin din naman inabolish ni Jesus yung law. Ni-refine lang niya into this very simple. Kumbaga, if you have love, you will not commit those sins, di ba? If you love God, hindi mo magagawang pumatay, hindi mo magagawang makiapit, magnakaw, or etc. etc. At
mahal mo rin yung kapwa mo, hindi lang sa Diyos. Vertical and horizontal. If you love God and if you love others, you wouldn't commit those sins. So parang ni-refine lang, parang sinimplify ni Lord Jesus. Hindi naman niya binago. So sinamarize niya lahat na ito a new commandment. At napakasimple, natandaan nila. I give to you that you love one another even as I have loved you. Kung paano ko kayo minamahal, kung gaano at kung paano ko kayo minamahal, ganoon din yung pagmamahal na gagawin nyo sa kapwa nyo. Actually, this is the most difficult na command. Lalo na para sa akin yung love your enemies. Pumapasok din yan, di ba? Minsan ironic yung unethical or ironic yung mga command ni Lord. Pero yun yung tama. Diba? Yun yung ano talaga, yun yung way of life. Diba? So, paano ba tayo minamahal ni Lord? Unconditionally, grace, yung grace niya, graciously, unending, di ba? So, ganun din, unconditional love sa kapwa. Kaya sa mga taong hindi deserving mahalin, kasi we are all also undeserving, but God loves us. And yet God still loves us unconditionally, that He chose to die for us. Yun lang, di ba? So, ayan. Um, Sabi pa, by this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Doon masusukat kung ikaw ay tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, meaning to say, kung meron kang love sa heart mo, we are all characterized, we are all distinguished by the way we love, how we love, and the way we love, the way we treat others. Kasi meron mga Christians, like example, si Mahatma Gandhi. First time niyang umattend sa isang Christian church. Si Mahatma Gandhi, Prime Minister na India, na before, hindi pa siya Prime Minister, parang kapulubi lang siya ganyan. Parang pumasok siya sa isang church na ragged ang suot niya, parang basahan, marungis. Sabi daw nung usher, ay, hindi po kayo allowed pumasok. Hindi po kayo welcome dito. So, nasaktan si Mahatma. Nag-zoom. Na-hurt si Mahatma Gandhi. Siyempre, of all places and of all people, sa isang Christian organization pa, doon pa siya i-reject at i-discriminate. So, nasa ng love? Maraming mga proclaiming Christians, but sometimes to we fail to apply, 'di ba? We fail to portray yung being a Christian doon sa area ng loving others, 'di ba? So doon, kaya doon niya nasabi at nag-impact sa kanya yon na I like your Christ but I hate your Christians. 'Di ba? So in general na 'yan. Na lahat na, hindi naman lahat ganun sa church na yun siguro. It so happened that this person who rejected and who mistreated Mahatma Gandhi, siya yung naging dahilan kung bakit nasira yung tingin ni Mahatma Gandhi sa mga Kristiyano. So talagang minsan we have to make a good impression kahit sa isang bagay lang na ginawa mo, magtatatak sa kapwa natin eh. Actually, yung physical hurt, pain, physically sinaktan ka, mas na-outweigh yun ng words eh. Ang words mas bumabaon sa heart. Nag-iiwan ng malalim na sugat yan. Ako naranasan ko na naka-receive ako ng mura, naka-receive ako ng masasakit na salita. Sobrang tagal bago ko nag-heal. Unlike yung nasugatan ka lang, pinugbog ka, gagaling ang sugat, ang pasa. Pero depende rin sa tindi ng natamo mong injury. Pero yung sa heart, yung words, minsan tumatagal, minsan long lasting yan. Minsan long term, minsan hanggang sa umabot sa point na tumanda ka na. Depende rin sa kung paano mo tulungan mag-heal yung sarili mo at kung talagang wala kang support system. Kung wala kang relationship kay Lord, hindi ka mag-heal on your own ka. Hindi mo rin kaya. So, we should be careful. Lalo na yung mga tao na they don't deserve to be treated that way. Kailangan always be kind, always show love, kahit na you don't feel like it. Pero minsan, kahit you don't feel like it, just be kind. Diba? Just show words of appreciation, just be kind.
kahit na may pinagdadaanan tayo, wala naman, kasi hindi naman kasalanan ng mga tao sa paligid mo na, na may pinagdadaanan ka. All of us do. You don't deserve na sungit-sungitan mo or mapagbuntunan mo ng lahat ng stress mo dahil lang may pinagdadaanan. Kaya parang you don't owe it to them. Di ba? So, kailangan lang talaga. Si Lord tinuturo sa atin na maging mabuti tayo sa kapwa, mahalin natin ang isa't isa. Yun yung greatest commandment ni Lord, 'di ba? To love one another. Sobrang hirap ang area of love, lalo na sa pamilya din, 'di ba? Sa asawa mo, you have to love unconditionally. Especially yung mga tao na may mga broken family. 'Di ba? Parang ako naranasan ko 'yung single mother ako, 'di ba? Siyempre, paano ka naman magla-love kung nasaktan ka? How can you forgive wholeheartedly din? Ikaw yung agrabyado. Pero by God's grace and strength, kakayanin mo yun. You will not you will never know how to love unconditionally until you experience the love of God yourself. Experientially talaga yan. And until na experience mo yung grace ng Lord, that's the time na talagang magagawa mo yung sinasabi ni Lord na to. Easier siya than done pero it's all by His grace talaga. So, yan. Sana, kasi isipin nyo kahit ngayon sa mundo natin, ang laki po ng impact na nangyayari kapag umiral yung pagmamahalan sa mga tao. Kunyari, yung sa traffic lang, kunyari yung nag-overtake sa'yo, iba, huy, mumurahin agad. Diba? Kung pairalin mo yung kalma ka lang, hindi ka masyadong high blood, hindi ka masyadong mainitin ng ulo. Sa mga, kunyari, misunderstanding sa restaurant, nagkamali yung sinerve sa'yo. Hoy, ano bang ilan nyo sa akin ha? Nasaan ang manager nyo? Di ba ganyan? Ay, okay lang. Sige, okay lang. I understand. O, ingat na lang kayo next time, ma'am. Basta ganun. Ganun ba? Para bang ang laking motivation sa isang tao. Kunyari, may pinagdadaanan yung tao ngayon, naka-receive pa siya ng ganun. Maraming nade-depress ngayon kasi they don't experience love. They were never treated well. Diba? Hindi deserve ng isang tao yun. Lahat tayo talaga we deserve love. Kasi yan ang magiging motivation mo para ka magpatuloy mabuhay. Kasi alam mo kasi kung walang nagmamahal sa iyo, parang reason mo para mabuhay? Hindi lang sa tao sa paligid mo. May nagmamahal sa yung Diyos na namatay para sa iyo, 'di ba? Yun yung nag-motivate sa iyo. Kaya ka nagkakaroon ng reason para mabuhay. So, iba kaya ini-end na nila yung life nila, nagsusuicide sila. Kasi para bang nagmamahal sa akin, walang umiintindi sa akin. Walang pumipili sa akin na mahalin ako or unawain ako or mag-care sa akin. 'Di ba? Kita nyo yun, ang daming masasayang na buhay. So, maging light ka, maging inspiration ka, maging motivation ka, maging encouragement ka sa kapwa mo by showing love. So, the love of God. And through that, by showing love to others, you reflect the love of God. Diba? Nire-reflect mo si Christ. Na-experience nila si God because of your love. How you love. So, yun lang. I hope and I pray na naging encouragement po sa inyo to. So, I'll end this na, devotion. So, till next time, tomorrow ulit. God bless everyone. God bless. Pray lang lagi. And Jesus loves you. Remember that. Bye.